habol sa akin! Hola, amiga! Maaga nga kaming gumising ni Habi dahil magluluto kami ng breakfast. Dahil nga wala kaming nakita sa grocery na pre-made hollandaise, gumawa na lang siya from the scratch. Nilapag na nga lang rin namin ang bacon, egg at iba pang sangkap ng eggs benedict para matansya namin kung gaano karami at liit ang kakainin. Mahaba-haba po yung travel namin today, kaya sabi ko alas 8 dapat nakaalis na tayo, pero dahil Pilipino tayo, alas 9 na po kaming nakaalis. Pagkaalis nga namin ay umuulan, pero ayos lang dahil 3 hours drive pa naman papuntang Rotorua. Tumigil na nga yung ulan pero makulimlim pa rin. Napakaganda nga talagang mag-long drive dito sa New Zealand dahil sa mga tanawin. Dito nga sa Skyline ay marami kang mapipili na rides. Ang pinili nga namin ay car cable. Pagkatapos nga naming magbayad ay dumiretso na kami dito kung saan kami sasakay. Andito na nga kami sa gitna at eto na yung makikita mo na view. At pagdating nga dito sa itaas, meron silang shop na for souvenirs. Dahil mag-aalauna na, dumiretso na nga kami sa cafe para mag-lunch. Dito pa nga lang sa entrance ng cafe ay makikita mo na yung napakagandang view sa labas. Kumuha na nga rin kami ng menu para makapag-order. Pagkatapos naming mag-order, dumiretso kami dito sa patio para makapaghanap kami ng mas magandang spot at may magandang view. Dahil punong-puno nga dito sa patio, cocktail table at high chair nga lang yung available. Habang nag-aantay sa pagkain, bumaba muna kami dito at ito nga yung view na makikita mo. Bumalik na nga rin ako sa table dahil nandito na nga raw yung lunch namin. By the way, napaka-dry nga ng chicken nila. Pagkatapos nga namin kumain ay bumili kami ng panghimagas. Saktong-sakto dahil nga sa sobrang init ngayon. Eto nga ang Hokey Pokey ang in-order ko na flavor dahil nga ito yung best seller nila. Pagkatapos ko ngang magbayad ay nakuha ko na ang aking ice cream at hindi naman ako nag-expect na ganito kalaki ang 1 scoop nila. Dahil nga sa sobrang init, napakabilis matunaw ng ice cream at kailangan ko siyang bilisan kainin. At ayan nga, pabalik na kami sa baba pero hindi ko pa rin tapos kainin yung ice cream ko. Ang sunod nga naming pinuntahan ay dito sa Redwoods Tree Walk. Kailangan nga lang namin mag-drive ng another 5 minutes nang galing sa Skyline. Pumunta nga muna kami dito sa reception nila dahil kailangan namin magbayad. At dito nga rin sa reception nila ay marami kang makikita na souvenirs. Ang tree walk nga nila ay naghahalagang $48 per person. Nasa 1,700 in pesos. Bago nga kami makapasok ay kinuha muna ng staff nila yung mga ticket na binayaran namin. At nag-orientation nga kami saglit. Max of 8 on the bridges at one time. That's our first entry bridge. When you get halfway around the walk, you come to a set of stairs and it takes you higher to 20 meters. Alright. So just take your time and enjoy it. Thank you. Tapos na nga kaming mag-orientation at papunta na kami dito sa itaas. At ayan na nga, nandito na kami sa pinakaunang hakbang. Dito nga ay may mga signs sila kung ilan lang ang pwedeng sabay-sabay tumawid. Sa aming apat, ako nga ang unang tumawid at ayan nga, nanginginig ako dahil nga nanibago. Sabi nga nila, mas maganda nga raw mag-tree walk kapag gabi dahil dito sa mga ilaw na meron sila. At ayan na nga sa likod ko si Habi. Alam kong nanginginig yan dahil takot yan sa heights. Sa haba nga ng tree walk nila ay mga nasa 30 minutes nga kaming naglakad-lakad dito at nag-enjoy naman kami. Alam niyo bang nagdadalawang isip pa si Habi na umakyat dito sa may pinakamataas na tree walk nila? At tingnan niyo naman, alam niyong nanginginig na talaga yan. At eto na nga yung kahoy na may pinakamataas na walk dito. At alam niyo ba na bawal nga rin hawakan ng mga kahoy dito? At pagkatapos nga namin maglakad doon sa tree walk, andito yung mga kasama ko. Syempre, pictorial is life. Napakaganda nga talaga dito i-photoshoot. Kita nyo naman yan, di ba? Oh, ayan na naman ang Megan nyo. Naglalaro naman siya ng ganda-gandahan. At dito na nga rin lang magtatapos ang aking vlog. See you on my part 5. Bye!